So isang karangalan na yung ating tagapagsalita, ano po natin, lolo na ba? Ito po yung pinakatatay natin, at isang karangalan na kasama natin siya ngayon. At alam niyo po, kahit na malayo po siya sa atin, yung puso niya nasa atin. No? Madalas, minsan, tinatawagin niya ako, Nards, kumusta na kayo dyan? No? Mga ganun. So, when we were in Bigan, yung kasiyahan sobra-sobra, no? Na may workshop doon sa conference, pero mas productive yung workshop namin, no? Kaya mamaya butin po kayo sa training. Sige po, sige, sa karangalan, pakinggan po natin si Pastor Johnny, ang tatay natin. Meron kasi hong workshop doon sa Bigan. At ang workshop ay patungkol sa discipleship, ganyan. At sabi namin huwag na tayo aatin doon. Dapat nga si Pastor Nards ang resource person doon Kaya naggumiwalay po kami, nagkaroon kami ng sariling workshop. At sobrang sarap naman ang pinag-uusapan. Masigit pa sa Asian Theological Seminary ng aming pinag-uusapan. Pero hindi ko alam, Pastor Nards, na pilit na pala yung kasiyahan mong ngiti mo doon sa Bigan, ano? Grabe. At meron kaming, sa totoo lang, talagang love na love natin si Pastor Nards. Kaya very concerned kami sa kanyang buhay at higit lahat sa kanyang love life. At love life naman pag-usapan natin dahil February. Konektado ito So, ayun, meron kaming, hindi naman sabong tawag doon, yung pinagtapat. At sana naman ay magbunga. Alright, mamaya, Pastor Nards, bago siguro sa closing prayer, ay gusto ko magbigay ng maiksing ulat patungkol sa gawain sa Mindanao. Nando doon ang action ngayon, di ba? Yun namang ang gabit yung malayo sa amin yun, pero ang tawag nito yung presence ng pangyayari doon ay damang-daman namin. So mamaya siguro bago sa closing prayer, I just brief report on that one. Kanina gusto kong magpuri at ngayon siguro, since nandito sa akin yung pulpito, ay gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo po si Tess, yung my wife, meron siyang tinatawag na scoliosis sa likod. Kumbaga yung buto mo sa likod, yung buto sa likod pagka ikaw ay nagkakaedad, no? Hindi nagkakatanda, nagkakaedad. Magiging marupok pala ito. Magiging brittle siyang ganyan. So when we were in Malaysia, nadulas po siya na pag ganyan. Hindi niya masyadong nararamdaman yun. After about 15 years, sa kanyang naramdaman yun. Kaya pala hindi maganda yung madulas ka at mapapaupo kang biglang ganyan. So, nung siya ay nagkakaedad na, doon naningil. Kaya itong buto niya dito sa dulo, mayroon palang crack. Kaya super sakit. Hindi mo malirit yung sakit na niramdam ni Tess. Talagang hindi ko na alam kung ano. Yung pala, sa married life pala, love is best demonstrated kapag yung asawa mo ay nasa need. Yung pala Yun pala ibig sabihin nun, ha? Kaya, ang pasalamat ko po sa Panginoon kung ano-ano, nagpunta ko kami sa doktor, kung ano-ano pinagagawa, ganyan-ganyan. Merong isang doktor nagsabi, ay normal ika yan. Talagang wala nang wala nang magkakawala ko. Pero mabuti na lamang, meron akong kaibigang kasama ko sa laro, yung orthopedic. Related pala, yung buto, sa arthritis, lahat. So nagkaroon ng x-ray ganyan, ay nakita yung crack. Kaya ang ginawa, naglagay ng brace dito, para yung pressure sa baba ay hindi 100% pupunta sa baba. By placing the brace dito, malalayan yung bigat pababa. Ang laking ginhawa. Merong sakit, pero manageable. Parang functional, normal. Kaya, yun, in love na naman sa akin si Tess. So, yes. Gusto ko lang ding, kasi we pray for you regularly. Pastor Nards, we really pray for you. I just want you to know that. Pero kung sakasakaling kayo dumalaw doon sa Davao, meron kayong pamilya ron, ha? Kung kayong mag-atubili,
kailangan yung pangako mo ano mo na, no? Pagka kayo pumunta sa Davao, meron ho kayong pamilya. Kung halimbawa hindi ko kayo kakilala, banggitin niyo lang po yung pangalan ni Pastor Nars. Okay na po yun para sa akin. Ganyan kalakas si Pastor Nars. Walang biro, napakaganda po ng Davao complex. Sa August ang pinaka-best time to visit kasi yun po ang tawag sa amin doon fruit festival. Lahat ng prutas na hindi pa nakikita nandun. I-display yun sa public, merong indak sa kadalanan. So sa August 16, yun po ang pinaka-best kung gusto nyo pumunta roon. You'll be surprised na ang Davao ay parang wala ka sa Pilipinas, parang ganyan, napakaganda. So kung kayo ay nagbabalak na pumasyal doon, ay meron po kayong pamilya. Yan lang po ang aking. Basta pagka hindi kita masyado, banggitin nyo lang pangalan ni Pastor Nards, okay lahat po yan. Okay, ngayon po ay February, so last Sunday tayo ng February, So sakop ho yung tinatawag na linggo ng pagmamahal. Haharin nawa, sana naman after February, nandun pa rin yung damdaming umiibig. Pero binigay sa akin ni Pastor Nars yung topic na ito, kasi sabi niya, hindi pa ako qualified dito Kaya sabi ko sa kanya, kailan ka ba maging qualified? Pinapagalitan ko nga Ganyan. So we'll talk about that. Ang trend po ngayon, let's pray first before I continue. Dakilang Diyos, dakilang Ama, kami po ay lumalapit sa inyo dahil kayo po ang ugat ng pagpapala. Kayo po, Panginoon, source ng grace. Kung wala po yun, Panginoon, hindi kami makakatagal sa aming pong biyahe sa buhay. Lalo higit sa aming pong relationship sa aming pamilya, sa mga asawa, sa mga anak. Talaga pong threatened family ngayon. At the devil is doing everything possible in his hand to destroy homes, kahit sa mga mananampalataya. Kaya Panginoon, hindi pong mamarapatin na mapakinggan namin ang salita mo at ang aking buhay maging pagpapala din sa mga ito na nakikinig sa iyong salita. Lord, we desire our home to be so beautiful. A home where God dwells. A home where Jesus is the center of our family. Ngunit natitreated po ang aming home, ang aming mga kabataan, ang aming mga teenagers na mga anak ay they have been abused by the world instead of being used by the Lord. At kami po'y talagang nadoon yung kalungkutan ng aming mga puso. Lord, you design life to be so beautiful. And oftentimes, Lord, at ang inyo pong plataforma ay yung beauty na ito ay makikita sa tahanan, sa relationship na mag-asawa, relationship namin sa mga anak. And so, God, will you, by your grace, strengthen our homes. At sa pamagitan po nitong salitang aming pumapapakinggan, ito ay magbibigay sa amin ng tibay, lakas ng loob na gawin ang kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang trend po ngayon, na-expose po tayong lahat, at lalong higit yung po mga teenagers natin, ay kasal, hiwalay, at kung may pera, magpakasal ulit. Kung wala kang pera, they live in. Di ba ganun ang trend? Kasal, kasal pagkatapos siguro after 5-10 years, hiwalay. Yan, yun ang trend niya. At para pag yung tinatanggap natin, na yun na nga yun, kahit sa ating mga mananampalataya. Kaya dito, most celebrated wedding in the 1980s. Akala ko 70s, yung pala 80s. Kilala niyo po mga ito, no? Alright? Naku, kabata-bata niya. Kaganda kayo. Alam ko po yun kasi sila po yung kinasal sa, sa Intramuros. At alam niyo kung sinong nagkasal? Ay, talagang alam na rin Cardinal Sito. Grabe, traffic. Halos hindi gumagalaw ang sasakyan yan. Most celebrated, tama ba yung 80s ba yun? 70s? Ito was 70s. 80s, no? Hindi. Correct ba? 80s, tama ito, no? 80s. Sobrang. Hindi ka ba pinanganak ko? Alam ko ito kasi masyadong clear sa memory ko ito Sila yung mga idol na tinitira ng mga kabataan. Okay? Celebrated. Hindi ko lang alam kung... Anyway, yun. And then, after several years, itong babaeng ito ay nasa ibang kamay na ng lalaki. Itong taong ito. Kilala niyo po yun. Yun.
So, dahil may kakayahan, nagpakasal, annulment. Pero hindi ko alam kung ano nangyari kay Gabi, kung meron ba siyang or sino-sino na lang kanya sinasama. Alam nyo, di ba? So, hindi chismis yan, di ba? Public knowledge yun. Marriage, hiwalay. Okay? Ay, kilala nyo yan, hindi ba? Ay, kilala nyo yan. Napakatamis nun, sobra-sobra. Ito yung napaka-special sa atin dahil itong mga ito ay kinikilalang mga mananampalataya. Tama po ba yun? Sila, actually si Martin ay matalik na kaibigan ni Gary Valenciano at umaten sila sa isang church sa ganyan. So, wow, pag nakita mong ganyan sa nagpe-perform mag-asawa, ngunit sobrang dami pa rin ng mga fans. Wow, this is it, talagang powerful and testimony. Pero hindi ho tumagal no? Pagkatapos noon, yun, talagang celebrated breakup. Doon, hindi ko napanood po ito sa movie, sa TV, pero marami nagsabi sa akin. Literally, in that particular TV interview, Martin was literally begging na patatawarin siya ni Pops. You remember that? Mukhang kami lang ni Pastor Nars ang nakakalam dito. Update. Talaga halos namamanhik din tudo-tudo si Martin. Sabi niya, nadulas lang ako, sabi ni Martin, para kung nadulas lamang, parang saging, nadulas lamang. Hindi naman talaga, kasi talagang namamanhik kay Pops, so pwede patawarin. But Pops chose not to forgive him. So, marriage, mga celebrity siya. Models natin yun. Ito, yun. Kilala natin yun. Kilala niyo ito, di ba? Ayan. Yeah, kilala niyo. Kaganda-ganda pala niya si Christine Reyes na yan. Sorry, Florence. Kaganda pala niya. Pero, sabi ko, bakit niya i-break up itong babae ito? I-break up niya ito. Alam niyo ba ang reason? Nagpahal na naman. Anong reason? Sira daw ulo. Sipin mo yan ganun. Yeah, kilala niya yan. So, kasal, break up, remarriage. Yun ang trend. So, nako, maaaring ganun din siguro mangyari sa atin kasi yan ang ginagawang models eh. Ngayon gusto kong pag-usapan natin yung marriage vow. Sabi ko kay Pastor Lars, siguro kapag ako'y naanyayahang magsalita sa wedding, ang usually na ibibigay ko ito eh, marriage vow. Pero palagi ko panahon lang i-share ko din sa inyo ito. So, yung mayroong lakas ng loob mag-asawa, itong marriage vow na ito ay appropriate, fit na fit po sa yung mayroong lakas na loob na mag-asawa. Pwede ho bang pakitaas yung gustong mag-asawa? Pakitaas yung gusto Aba, nahiya pa. Yun. At doon naman sa may asawa na wala na talagang magagawa dahil asawa na, ito din ay napakahalaga. Parang reminder sa atin sa sagradong panata na ating binitawan nung tayo ikinasal. So I'll talk to you about marriage vow are intended for life. Atin pong babasahin kung saan nag-originate ang marriage. Ang pag-asawa po ay hindi po likha ng tao. Ang pag-asawa po ay likha ng Diyos. Ang nagdisenyo po nito ang Panginoon. So siya ang nakakaalam sa lahat. Ang marriage po ay nilikha ng Diyos hindi lamang sa kanyang pangalan or honor, para sa ating kasiyahan at kaligayahan din. Kaya ito'y dinisenyo niya para talaga sa atin. At ito'y makikita natin sa verse 22 of chapter 2 of Genesis. For this reason, a man will what? Leave his father and mother and be
united to his wife, and they, referring to the man and the woman, will become, ano mangyari? One flesh. So, ang creation, dito po sa Genesis chapter 2:24, makikita natin na nilikha yung lalaki at babae. So with the creation of male and female, God graciously provides a possibility, yung tinatawag na profound unity o yung ginawang isa, otherwise otherwise maging imposible po ito. So with the creation sa lalaki at babae, ang babae ay parang lalaki pero hindi lalaki. Kasi po sa Hebrew, Adam. Pag babae, Adamah. Parang nilalagyan na lang gano'n, babae na. So, Adamah, parang lalaki, pero hindi naman talaga lalaki. Kaya tawag ay female, a person like Adam, and yet very unlike Adam. And because of the creation of male and female, God graciously provided yung naging posible po yung tinatawag na profound unity, na kung halimbawa lalaki at lalaki o babae, imposible mangyari yung tinatawag na unity. So God made a woman and not another man for Adam. Yon. Sa madaling salita, God created heterosexuality, hindi po homosexuality. Pag sinasabi mong homo, same sex. Pag hetero, different sex. So, ang disenyo ng God ay hindi homosexuality, kung hindi heterosexuality. Sa madaling salita, homosexuality is a perversion of God's created order. Hindi yun nilikha ng Diyos. Ang nilikha ng Diyos is male and female, at ang tawag natin doon ay heterosexuality. Huwag ho tayong mahalin natin yung mga homosexual, pero tayo po'y namumuhi sa gawain ng homosexual. Pag ako'y nakakita, halimbawa gusto ko lang isingit dito, kapag ako'y nakakita, lalo na sa TV, lalo na yung dalawang kilalang si Boy Abunda at saka si yon. Kapag nakita ko nun, I really pause to pray for them. I love them, pero kaya kinakailangan sa attitude natin, mahalin natin sila, pero kinakailangan kamumuhian yung kanilang ginagawa. Kaya dumadami dahil sa kanilang influence. Pero sa creation order, ang in-create ng Panginoon ay male and female, ang tawag doon ay heterosexual. Hindi lalaki at lalaki, hindi rin babae, kundi ang disenyo ng God. In His incredible wisdom, He created male and female. So there are two questions na I want to raise at sasagutin din natin to. Ang unang question is, when does marriage take place? Kailan magaganap yung tinatawag na pag-aasawa? And the second question will it raise is, what is marriage vow? At ano naman ang meaning nito sa relationship ng mag-asawa? So napakaganda. And I hope you enjoy this as I have enjoyed myself when I prepare this one. So the answer is, when does marriage take place? Here. For this reason, a man leave his father and mother and be united to his wife, and they become one flesh. So ito po yung order. Let's look at the order of marriage. Ang unang order ay God took woman out of a man. Ang bilib po ay tadyang eh. Kaya kung may bilangan na tadyang ng lalaki, kulang pala. Kaya yung babae ay tadyang, galing sa tadyang ng
ng lalaki. Hindi sa alikabok hindi sa soil kung hindi. Kaya ang punto de vista dito, ang babae ay part of the man, actually. Kaya kung sisigawan mo ang misis mo, para rin sinisigawan mo yung sarili mo. Kapag sinampal mo si misis, para rin sinampal ang sarili mo. Kapag may ginawa kang hindi maganda sa asawa mo, parang self-inflicted baga ang mangyayari. Ganda, no? Pag minumura mo si misis, para rin minura mo yung sarili mo. Nakapangit naman, mumurahin mo yung sarili mo. At ganoon din naman si Mrs. So God took the woman out of a man. Ang pangalawa, and then God presented her back to the man. Kinuha, tapos naging babae. Ang hugis ay iba. Kamukha ni Adan, pero iba kay Adan. At ibinigay. Nakuha mo yung puntos? Kahawig ni Adan, pero iba kay Adan. Yun ang babae. At ibinigay sa lalaki. And the man, nung ibinalik yung kanyang tadyang at naging Eve, siya ibinigay sa lalaki, and then man discovers in living fellowship the meaning of one flesh. At doon lang nakaka-experience ang lalaki kung ano ang ibig sabihin ng one flesh. There is no one flesh experience unless the man leaves his father and mother and joined to his wife. Only then magkaroon ng one flesh experience. So, in the created order, Christian marriage is man leaving his father and mother. Man leaves his father and mother dahil nag-provide na si God para sa lalaking ito na walang kakayanan ng mga magulang i-meet yung need ng lalaki. Imposible i-meet ni tatay at ni nanay ang pangangailangan ng lalaki. Imposible yun. Kaya gumawa ang Panginoon ng someone na may kakayahang i-meet yung need na yun. And this leaving the father and mother is publicly displayed in the wedding ceremony. Okay? At ang pangalawa, man, nung siya ay umalis kay tatay at nanay, hindi siya umalis tapos single the rest of his life. Kung hindi siya umalis para to cleave, to be united, yun ang word ginamit doon. Yung salita pong cleave in Hebrew ay parang kahoy na ipinagdikit, ginuglu. Literally, man cleaved or man was glued to his wife. Parang yun ang implications dito dalawang papel o di naman kayo dalawang kahoy, merong glue idinidikit na ganyan. For life. Kaya kung merong mag-attend paghiwalay nito, ay one of them will be destroyed. Yun ang intention ng Panginoon. So he cleaves to the woman alone and no other. At ito po ay experienced tangibly sa euphemism na ginamit ng writer ng Hebrews. Ito pong cleaving experience can only be legitimately expressed in what is known in Hebrews, the marriage bed. We are married for life. To how many women? One woman. Yun ho ang design ng Panginoon. The gluing experience, the oneness experience is beautifully and gloriously displayed in the marriage bed. Did you hear me? Kung gusto mo makita yung unity na to, itong gluing experience na ito, this is best displayed in the marriage bed. Kaya Pastor Nard, ako'y habag na habag sa iyo dahil kailangan mo na, pero bakit ka pa naghihintay? So this is experience in the marriage bed to one woman. Can I pause for a moment and maybe challenge you? Sexual offense, okay? Sexual offense outside of marriage bed is described in the Bible as adultery or immorality. It is a violation of God's order
Because God's order is the man leaves his father and mother, cleave to his wife, to one woman. And that cleaving is expressed in the marriage bed. And any sexual offense outside of the marriage bed is a violation of God's order. Kaya ang tawag ho doon ay adultery or immorality. According to the scripture in Revelation 21 and in 1 Corinthians, immoral people, adulterous relationship people have no place in the kingdom of God. No place at all. Ang sexual sin po is the only sin described in the Bible as a sin against the body. Halimbawa, kung ako po'y magnakaw, ninakaw ko itong cellphone na ito, pwede kong isauli nothing after that, equal ang laban. Pero kung sexual sin, you cannot undo what is done in the body. You cannot de-virginize a woman if his or her virginity has been violated. Hindi. Sorry if I make this description, pero kailangan kong i-communicate sa inyo ito eh. Pagka may nangyari sa babae, you violate the order outside of marriage, it cannot be de-virginized, so to speak. Hindi po pwedeng i-repair. It's an irreparable thing that will last the rest of your life. And so Paul's talking about that sexual offense is a violation against the body, and that body remains a scar forever. Siguro wala namang issue of forgiveness eh. It becomes and remains a scar the rest of your life. So, grabe. And yet, parang common practice. Ito pong adultery, immoral, sexual offense. So, the result, kapag na mayroong cleaving, may gluing na happen within the context of the marriage bed, ano mangyayari? Then the man gloriously discovers and man experience being one flesh. Grabe. Naisip ko, wow. Sarap, no? Kung mag-asawa ka. Pero nangyayari, ngayon, kahit wala pa yung marriage bed, kahit wala pa yung ganyan, living at saka cleaving, gusto nang ma-experience natin. So, nandoon ang mga pangyayari. And then, Paul speaks about yung tinatawag na mystery. Why is Christian marriage a mystery? Di ba pinanggit niya sa Ephesians yun? Na Christian marriage. So let me just deal with this a little bit before I move to the second question. Bakit mystery po ito? Well, here, this one flesh experience as a result of living and cleaving is what Paul calls a great mystery. Isang hiwaga. Bakit nga ba hiwaga? Sa Biblia, ang hiwaga, hindi ibig sabihin mysterious na hindi mo ma-explika. Kapag sinasabing mystery o hiwaga, ang ibig sabihin nun, katotohanan na sa Old Testament ay hindi pinahayag, ngunit ngayon ay pinahayag na. O nire-reveal na. Yun po ang ibig sabihin. So bakit ang ano po ay one, bakit tinatawag po itong mystery? Because of this one, yung tinatawag na the one flesh experience. So, let's understand briefly kung ano ang understanding ni Paul patungkol po sa relationship ng church at saka sa kanya. Meron pong bearing yun sa ating pong marriage relationship. Ang sabi ni Paul, the church is the body of Christ. Tayo ho ang katawan ng Panginoon. Si Lord ang ulo. Furthermore, sa 2 Corinthians 11:2, the spiritual union or unity is visualized in this marriage relationship. So itong union between Christ and us, being the body, is displayed beautifully in the marriage relationship. So, the relationship between Christ and the church is like the relationship of the human marriage. So yung relationship natin kay Lord is the same as the way in which we relate in human marriage. So yun ang ibig sabihin kung bakit binanggit na mystery. Pero ang tanong ho doon, but where is the mystery? Nasaan ang mystery? Nasaan ang hiwaga? Ayun, dapat nating sagutin yan. Why, saan yung mystery ito? So the mystery is that He created human marriage, subalit ito ay nakapattern sa Christian union with the church.
kung ano man ang relationship ni Christ at saka us, the church and Him, kung ano man ang relationship nito, ay ganun din ang relationship sa Christian marriage. Yun po ang mystery doon. That's binabanggit ni Apostle Paul. So in practice, ito po, in practice, ang ibig sabihin that the Lord as the author of marriage decided beforehand how we should relate each other. Halimbawa, mag-asawa, hindi na kailangan pang manghula kung ano yung ating responsibility o paano, ano yung ating relationship asawa at saka anak. Hindi po pwedeng magpumpyang tayo, okay, ang relationship natin ha, ako lover, ikaw submit. Ikaw submit, is ikaw love ha. Ganyan. Siguro gawin natin ha, kasi ikaw professional naman at marami kang pera. Ikaw ang head ha, ako yung sunod ng sunod bilang lalaki. Pero kapag ako namang lalaki ay maraming pera din, ikaw babae at ako edukado, ikaw ay submit ha, ako. Hindi ganun eh. We don't reinvent the relationship between husband and wife. Kasi nga, i-define ng Panginoon the way in which we also relate to Him as our head. So how husband and wife relate to one another is exactly the way the church relates to Christ. Malinaw po yun, ano kung paano. So titingnan natin in concrete terms kung anong ibig sabihin nito. Natin dito. So here, gawa tayo ng example. Here it is. Ano bang relationship ng church sa Kanya at anong relationship ni Christ? Ito simple. As Christ, anong responsibility ni Christ here? Love the church, so the husband should love their wives. As the church submits to Christ, so wives should submit to their husband. Yun po ang pattern. Kung ano po ang relationship natin kay Lord as He is the head and we are the church, ganun din ang relationship. As Christ loves the church, so the husband loves his wife. As the church submits to the Lord, so the wives also submit. Napakasimple, no? Mahirap po bang gawin yan? Ha? Mahirap bang umibig sa asawa? Ba't di kayo sumasagot? Mga kababayan, mahirap bang mag-submit sa asawa? Hindi po. Yun, ganyan ang PBCC. Kahit na barumbado? Kahit na hindi. Masarap mag-submit sa asawa ang lalaki kapag lover ang lalaki. Kung hindi lover. Patay na. Masarap umibig sa asawa kapag si asawa ay talaga namang pag mag-submit ay gano'n na lamang. Kung matigas ang ulo ni Mrs., hindi magsasubmit-submit. So, hindi siya applicable. Tama ba? Bakit gumagano kayo? Para kayong So, yun po yun. Napakadali yung pattern na sinabi dito. Love, ang pag-ibig po, ang example po nila is Christ loves the church, so the husband should also love their wives. And as the church submits to Christ, so the wives should submit to their husbands. So Christian marriage is a mystery in a sense na ang katotohanan sa human marriage ay kagaya ng ating relasyon sa Panginoon. Ang pag-ibig ba ng Panginoon sa atin ay napo-frozen dahil sa ating mga kapalpakan? Siya ba'y humintong umibig sa atin dahil tayo ay pumalpak? Nagpapatuloy, hindi ba? So, ganun din ang ating damdamin sa mga asawa natin. Bagamat yung mga asawa natin ay punong-puno ng kapalpakan. That is the best time to love. After all, what is love? The love is best demonstrated in moments of weaknesses. Yun ang love eh. Yun ang agape love. Kaya kung titignan mo yung pattern na binigay sa Panginoon, there's no really room for divorce. Walang room for separations eh. Ang problema, umibig lang tayo sa asawa natin kapag bata pa, kapag matanda na, ala na. Naghahanap na kung sino-sino buting-ting dyan.
Kapag kumukulubot ng balat ni Mrs. at tumatanda na ng ganyan si Mrs., nung kasal, napaka-cute. Pero after gumaganan, wala na. Hindi na ako love siya. Pero yung love is best demonstrated in moments of weakness, in moments of need. Hindi na uubos. Hindi humihinto ang pag-ibig ng Panginoon nung tayo ay naging unfaithful sa Kanya, yung tayo ay pumalpak sa Kanya. Nagpapatuloy po yung love na gano'n. At gano'n din ang submission natin. So, yun po ang katotohanan doon. At sana naman naintindihan natin yan. Gano'n naman kasi ginawa sa atin ng Panginoon eh. Nung tayo ay pumalpak, nung tayo nagkamali, nanatili ang pag-ibig ni Lord sa atin. Yung mga wives natin pa nagkakamali, nanatili din. Ganon din sa mga asawa. Okay, yun po ang pattern sa marriage relationship. Napakasarap po yun. In fact, sa relationship namin ng mag-asawa, the more I love my wife, the more she submits to me. The more she submits to me, the more I love her. Parang iba eh. Kaya kapag may asawa, kapag si Mister ay hirap, kapag si Mister ay para bagang kayo mga asawa, pag nakita ninyong hindi umiibig ang Mister sa inyo, mag-submit kayo. Pakainin niyo yung asawa niyo sa pagsasubmit. At pag nakikita niyo yung mga misis ay hindi nagsasubmit sa iyo, mga lalaki, pakainin natin asawa natin sa pagmamahal. Ay, maniwala kayo. The miracle takes place. Ganun ho eh. Pakain sa pamagitan ng pag-focus ng ating responsibility. Kahit na hindi ka ibig-ibig si Mister, submit pa rin. Opo. Ano po gusto niyo? Kape po. Opo. Malulusaw din yung Mister na yan. At ganun din. Kapag si Mister ay si Mrs. ay talaga namang kasungit-sungit. Kahit si Mrs. nung bagong kasal, ganda-ganda. Ngayon mag-asawa ay wala na, hindi man lang nagpapabango. Para bang pinababayaan na yung katawan kahit na ganyan ang figura ni Mrs. kahit na kwadrado na yan. Kasi po ang pagmamahal ay nasa karakter. Napapansin ko, alam mo, kami ni Tess, 1976 kami kinasal eh. Kahaba-haba, no? So, realidad, hindi ko naman sabihin, oh, my wife is just the same. Kasi nungalingan yun eh, no? Oh, she's beautiful. Just the same. 1970, kasi nungalingan yun. So, makikita mo, kami mga lalaki, nakakita namin, na talagang nagbabagong, ang physical, yung balat ay medyo gumagano. Pero my goodness, pag nakikita ko siya talagang sobrang pagmamahal ko sa kanya. Yung pala na-discover ko, wala sa physical eh. Nasa loob pala. Kapag pala mahal na mahal mo sa kinabuturan ng puso mo, parang gumaganda na rin physically. Ganun pala yun. Subukan mo ninyo. Kaya sa totoo lang, to be honest, di ba meron kaming tatlong anak? Nung umalis na sila lahat, kumbaga emptiness na kami. Emptiness na eh. Di ba? Naku, patay tayo dito. Boring ito. Sipin mo, wala lang anak. Kaming dalawa lang. Tingin na ng mukha. Gano'n. Hanggang sa matapos ang buong araw. Pero yung pala yung napakasarap. To be honest and praising God, masarap eh. Walang interruption sa mga anak. We just talk, we just share. Ganyan. Ay, nako. So yung pala ay nasa sa loob. Pag may dumadaan na maganda lang yan. Okay. Pero yung simbuyo ng damdamin ay wala na doon. Ganyan. Okay? Malinaw po yun. Yung mga husbands na napakahirap mag-submit, pakainin nyo sa pamagitan ng pag-submit. Opo, kape po, gusto nyo, opo. At ganoon din. Garantisado po yun. Alright. Secondly, ano bang ibig sabihin ng marriage vow? Ano bang ibig sabihin ng marriage vow?
What is marriage vow? At ano naman ang nai-accomplish nito kapag ang mga panatang ito ay binitawan, binigkas ng dalawang, yung lalaki at ng babae? Tingnan natin to. Kasi one of you will soon get married. Sino bang, may naka-schedule ba ikakasal dito? Pastor Lars, wala pa? Wala pa? Okay. May naka-schedule ba? Wala pa, no? So, okay. Pero anyway, dun sa mga nag-asawa na, mga many years ago, ito ay ating pag-uusapan. So, palagi ko sa PBCC, ako siguro ang pinaka-senior as far as marriage concerned. Tama ba? June, architect, ilang years na ba kayo married? Nakalimutan mo na. Okay. So, I just want to share 5 kung ano ang kahulugan ng marriage vow. So, kayo mga binat at dalaga dito, kapag kayo ay harap sa Panginoon, when you get married, meron kayong siyempreng marriage vow, may panatat po kayong bibigkasin. Ito po ang, ano bang kahulugan ito? Ito may pang social lang. Ito ba ay pagandahan ng marriage vow para marinig ng marami at masasabing may kasal? Ano bang kahulugan? Mas malalim po at gusto ko pong babagitin ito sa inyo. Number 1, vows create a miracle of cleaving. Kung wala po yung marriage vow, wala pong cleaving, walang marriage bed experience. Kinakailangan meron munang panata, meron munang vow na kailangan bigkasin sa publiko at kapag ganun, meron na pong lisensya magkaroon ng marriage bed experience. No male and female, no male and female physical contact, no physical intimacy outside of the marriage vow. Walang karapatan ang lalaki at babae magipagtalik outside of the marriage vow because marriage vow creates the cleaving experience. Pero ang nangyayari ngayon, kahit wala pa marriage vow, inuuna na ang physical contact. Kaya nagkakalagot-lagot, nagkakasira-sira ang buhay dahil doon. So, kapag inirelease yung marriage vow, may license na po na magkaroon ng physical contact sa bawat isa. Marriage vow gives us the license to go to the marriage bed. Ang sabi po, ito pong warning ng Hebrews 13 verse 4, marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Linaw, masyadong malinaw po ito. No physical contact, no sexual thing happen outside of the marriage vow. Only then, kapag mayroong marriage vow, kapag binigkas yung sagradong vow na yun, panatang yun, saka lamang magkaroon ng ganong karanasan. Pangalawa, is that vows are unbroken commitment or marriage vow seals unbroken commitment. Kaya it's a pledge for life and only death can annul it. Pledge for life, kapag binitawan po yung pangakong yun, ang ibig sabihin nun. Kaya tingnan mo natin, ito yung example ng marriage vow, ha? Ito, groom, I, Pastor Nards, take you to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, to love, to cherish, and to honor. Ito, napakahalaga. Kung wala po itong phrase na ito, hindi po marriage vow. Ano po yung phrase? Till death do us part. At ganoon din ng babae. Hindi po lehitimo ang marriage vow kung wala po yung phrase na ito, till death do us part. So marriage vow seals this unbroken commitment. Ito po ay talagang ito po ay nagbibigay silyado. Kapag sinabi mo, kapag binigkas itong sagradong pangakong ito, panatang ito, sinasabi mo sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos, na hindi kita bibitawan until death claims you or me first.
Marriage vows, next, pangatlo, marriage vows are made as an act of faith. Marriage vow depends on the Lord to make it happen. Napaka-imposible po itong marriage vow na ito in health or in sickness. Kung halimbawa si Mrs. o si Mr. nagkakaroon ng cancer, 10 years, 15 years, ang hirap yata. No? Naalaala ko nga yung case ni Pastor Ernie Gordoves. Ilang years bago kinuha si Ate Amy. Ang hirap yata. Pero yun po ang ibig sabihin nun. So marriage vow depends on the Lord to make it happen. This is why marriage vow is made as an act of faith. Vows are impossible marriage commitment. Humanly, napakahirap, imposible gawin ang marriage vow. Kaya it is an act of faith because we call on Christ to infuse grace to strengthen us, especially in moments of vulnerability. To maintain faithfulness in marriage, 15, 20, 30. Oh. Hirap po eh. Kaya vows depends on the Lord to make it happen. Ang pasalamat natin sa Panginoon ay meron pong grace. Gaya na sinabi ni Paul sa Philippians 4:13. I can do, ano sabi? I can do everything, including marriage, faithfulness in marriage, through Him who gives us the strength. Without the Lord as the center of our marriage, we will not stay long. My friends, mga minamahal, the reality of beauty fading away is very real. Our wives are only beautiful when they are about maybe 39. Sorry. When the wife reaches 40, the reality of aging comes. Ang problema nito, pagdating ng 40, halos wala na yung beauty ng babae. Physically, hindi na siya attractive unless of course gagawa ng paraan para, Pero sa physiological makeup, pagdating ng 40, ang lalaki naman magiging sexually aggressive. Kaya nga may kasabihan, second life eh. Pagdating mo sa 40. Pagdating sa 40, si lalaki talaga namang parang turo na nagharap. Si Mrs. physically hindi na. So, ang tendency to look for another menu is very, very real. At kahit sa mga Christians, may mga lalaking naghahanap ng bagong menu. When I was, sabi sa akin ako pastor sa KBCF, merong isang lalaki doon. Sabi niya, kinakabahan ako. Bakit? Kasi sabi niya, yung nag-experience ng kanyang mga kaibigan, hindi Kristiyano, matagal na rin yung 3 years, ang lalaki ay naghahanap ng bagong menu. Sabi niya ganyan, sino bang hindi magsasawa diyan? Parang daw itong pagkain niya. Ay kung araw-araw, kahit masarap yan, kung manok yan for 3 years, masarap, manok, 3 years, pagkasawaan talaga. Kailangan naman may fish curry dyan, something like that. Ganun lang sabi niya. So, realidad po ito eh. Kaya without the Lord's strength, we can never survive in our married life. Sa marriage life, a marriage vow depends on the Lord to make it happen. Praise God. The reality of character defects, lumalabas ang amoy ng lalaki at babae when we get older. It's harder to live an older life than a younger person. Yun po ang experience. Kaya sabi ko kay Tess, literally, please sustain me. Kasi nakikita ko sa edad kong ito, mas mahirap palang, sino po ditong 60 years? Ang hirap pala. Ang hirap, super hirap. Kaya doon yung support one another. Yan napakahirap po. And then, vows, number 4, guarantee inexhaustible forgiveness. Kapag kayo, mga binata, bibigkas po kayo ng panatalin niyo sa araw ngayon. Kapag nagbigkas po kayo, isa sa kahulugan po dito is that when you make a vow, that means you are guaranteeing there is no end to forgiveness. Walang katapusan po ang pagbibigay ng kapatawaran sa inyo pong partner. So, reminders lang po sa atin sa mga asawa, there is no end to giving forgiveness.
the only relationship where inexhaustible forgiveness is granted is in the marriage life as a Christian. Sarap, ano? Walang katapusan. Kasi po habang buhay wala naman may mga defect naman po tayo. Kaya in the marriage vow, you're saying, pagka nagbigkas po kayo ng marriage vow ninyo, you're saying, I will forgive you and forgive you the rest of my life. Kaya po, kung atin pong tingnan talaga ito, there is no place for divorce, there is no place for annulment in marriage relationship because there is always inexhaustible forgiveness. Kapag bibigay ng kapatawaran na walang katapusan. And that because of the marriage vow. The person who receives forgiveness will be changed, if not now, surely in the future. And finally, last. Forgiveness are expressed in mutual. Ito po isa sa mga paborito ko dito kapag pinag-usapan yung marriage vow, yung panata. Ang panata po, one of the best way na ma-express mo yung inyong panata is that it is always expressed in mutual servanthood. In other words, it's not a marriage of compatibility. Kaya dun sa mga mag-aasawa at naghahanap ng magiging life partner, ang tinanong hindi yung compatible, parehas kami ng edukasyon niya, parehas kami ng personality niya. Hindi ho eh. Ang marriage is a marriage of servanthood, in love and submission to each other. And servanthood is best expressed in loving and submitting. Hindi ibig sabihin na ang husband ay hindi magsasubmit. Kaya ang description, ang sabi ng Bible submit one another. There are times the husband must submit to the wives. Di ba? So, but ang pangunahin ay yung aspect ng love and submission. That is the expression of servanthood. Service is needed the most in the partner's weakness, not on the strength of the partner. We rejoice not so much on the strength of our partner, but we serve in rejoicing kahit sa kainahan ng ating mga partner. Submit to one another out of reverence for Christ. So mga minamahal, yun po ang ibig sabihin ng marriage vow. And I hope and I pray, mga binata na nakikinig sa salita ng Diyos ngayon, at mga may asawa, atin pong alalahanin kung anong ibig sabihin itong marriage vow na binitawan na natin many years ago. At ano po ang kahulugan ito sa atin na magbibigay pa in the future patungkol sa marriage life. God wants us to be happy and God wants us to be really satisfied at nagbigay ang Panginoon ng marriage as a home whereby God's grace and mercy ay may papakita po sa atin. Panginoon, salamat po sa simpleng reminder sa atin. Napakasimple siya, pero kami po'y nalulungkot na wala kami makitang gasino modelo, Panginoon, sa katotohanan ito. Ang naging model po namin at naging basyan po ng aming pong marriage ay mga celebrities, Panginoon. Please forgive us. At ngayon napakinggan namin ang tamis na yung salita. Inyo pong mamarapatin na may apply po namin ito sa mga mag-asawang nag-struggle po, Panginoon, ngayon. Please, Panginoon, tulungan niyo po sila. Do not let their marriage be an opportunity to dishonor your name, Lord. Pagkos ang kanilang relationship is an opportunity to show forth the glory of the Lord. Panginoon, inyo pong tulungan ang mag-asawang ito, ang mga pamilya naririto. Panginoon, we thank you that you have designed that marriage will be a reflection of yourself sa aming po mga buhay. Salamat po. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga binata. I-preserve niyo po sila, Panginoon, sa pagkakasalang immoralidad. Sa aming mag-asawa, i-spare niyo po kami sa pagkakasalang pangangalunya, Panginoon. At magkaroon kami ng takot sa inyo na hindi magkasala laban. Mahalin namin ang aming mga asawa at kami naman ay magsasubmit sa aming mga asawa. Purihin po kayo, Panginoon. Please, Lord, use our family, our relationship as a means to advertise your love through us. We pray this in Jesus' name. Amen.